Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Nag-umpisa ang lahat sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukang bibig ng Pangulo, panagutin ng mga kurap at nasa likod ng mga palpak na proyekto kontra baha. Ang mga flood control projects na nagpalubog sa maraming lugar sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. Sa inilabas na listahan ng Pangulong Marcos, isa ang pamilya Diskaya sa kontrobersyal na kontraktor na nakakuha ng maraming proyekto mula sa DPWH. Dito na mas uminit ang taong bayan nang tukuyin na mag-asawa na maraming mambabatas ang nanghihingi ng kickbacks o parte nila sa bawat proyekto. Ayon sa mga Diskaya, sa bidding planning pa lang, lumalapit na ang ilang opisyal ng DPWH para i-secure na ang kanilang bahagi sa proyekto. Hindi bababa sa 10% at minsan umaabot pa sa 25% ang magiging kondisyon ng mga ito upang hindi maipit o magkaproblema sa implementasyon ng kontrata. Kabilang sa mga tinukoy na opisyal at kongresista, sina Terence Calatrava, dating Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas of the Philippines at iba pa. Pinangalanan din ni Diskaya ang mga tauhan ng DPWH na paulit-ulit na binabanggit hinggil sa delivery ng pera ay para kay dating ako Bicol Representative Zaldico na dapat ay at least 25%. Si Congressman Marvin Rillo naman anya ay ilang beses binabanggit ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sinasabi pa raw ni Congressman Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertions na inaprubahan mismo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. September ngayong taon nang biglang i-anunsyo naman ni dating Congressman na Zaldico sa kanyang pagbibitaw sa pwesto bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List matapos ito madawit sa flood control scandal. Bunga nito, ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na tututok sa investigasyon sa eskandalo sa pamumuno ni retired Justice Andres Reyes Jr. 3 beses nang humarap sa ICI ang mag-asawa bago ito nagdesisyong wag na nga ipagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa investigasyon ng komisyon. Nagsagawa na rin ng inspeksyon ang mga kasapi ng ICI sa ilang flood control project sa Metro Manila, Bulacan, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pag-inspeksyon ng komisyon, natuklasan ang ilang mga hindi natapos na proyekto, may ilang substandard at may mga hindi matagpuan na proyekto o ghost flood control projects. Tumugma naman ito sa pag-amin ng ilang DPWH engineers na kahit isa ay wala silang proyektong ginawang na ayon sa standard dahil lahat daw ito ay pawang substandard ang pagkakagawa. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. September 21, nagkasanaman ng anti-corruption rallies sa ilang lugar sa Metro Manila ang iba't ibang grupo at mga kilalang personalidad sa showbiz at politika. Pero imbes na peace rally, nagkagulo, makaraang magkaroon ng riot ang galit ng taong bayan at karamihan ng naaresto ay mga kabataan. November 16 at 17, nagkaroon ng malaking pagtitipon ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Manila. Dito nagulantang ang taong bayan nang ibinulgar mismo sa rally ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang paggamit ng iligal na droga ng Pangulo. Lumakas din ang hamon sa ICI na isa publiko ang kanilang pagdinig. Bilang tugon, sinimula ng komisyon ang pagbuo ng guidelines para sa live streaming ng kanilang mga pagdinig na natapos nitong September 21 at umarangkada noong December 2 kung saan unang sumalang sa live stream si Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw Jr.
Tila nasampulan lang si Aga raw dahil matapos ang live streaming, balik closed door hearing na ulit. Kabilang sa mga sumalang sa executive session sina Bulacan Representative Danny Domingo at Pasig Lone District Representative Roman Romulo. Sumunod na araw, mas tumindi ang pagbabantay sa ICI. Ito'y matapos humarap sa kauna-unahang pagkakataon ang presidential son na si Sandro Marcos, pero kagaya ng mga naunang kongresista, humiling ito ng executive session. Samantala, hindi pa man sumasapit ang Kapaskuhan, nasampulan na si Sara Diskaya matapos itong hainan ng warrant of arrest kaugnay sa 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Nakakulong si Diskaya sa female dormitory sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu habang inaantay ang kanyang arraignment sa kinaharap nitong kaso sa Enero 13 ngayong taon. Nagulantang naman ang publiko sa misteryosong pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Isang malaking kawalan ang pagpanaw ni Cabral ayon sa ilang mga opisyal sa gitna ng investigasyon sa flood control na may malaking kaalaman sa mga proyekto. Sa ngayon, kinumpirma ng PNP Forensic Group na hindi tumalon kundi nagpadausdos pababa sa bangin si Cabral. Lumabas rin sa autopsy report na nagtamo ng blunt traumatic injuries dahil sa pagbagsak nito mula sa mataas na lugar. Sa ngayon, patuloy na gumugulong ang investigasyon para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian at maibalik ang perang nawala sa kaban ng bayan. Kasama mo sa RMN Manila. Para sa RMN News Year-End Report, Radyo Man Joyce Collantes Adra. Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News Year-End Report. Ako si Radyo Man Sheila Emplito, Tatak RMN.